So today, ang pag-uusapan natin ay yung last installment nitong ating, ano ba yung series natin? Dangerous Prayers. Okay? And ilan sa inyo ang nakabuo ng tatlo? Naka-attend dito past 3 weeks. 2 wala? 2 lang? First wala? Okay? Ikaw tatlo? Sino pa ibang tatlo? Nabuo, tatlo? Ikaw? Wow! Congratulations, yung iba hindi. So, itong dangerous prayers kasi, para lang ma-brief kayo, yung dangerous prayers, yung tinatawag natin, ang sabi nga natin dito, usually tayo, pag tayo nagdadasal, ang mga pinagdadasal natin, we pray for those we love. Sana, Lord, i-bless mo si ganyan. Lord, sana bigyan mo ako ng trabaho. Lord, sana ma-save itong taong to. Lord, tulungan mo ako magkaroon ng trabaho. Lord, I pray for provision. Di ba ganyan yung mga dasal natin? Ito, walang masama sa mga ganitong klaseng dasal. Pero ang tawag natin sa mga dasal na ganito, ano tawag natin doon? Ha? Hindi, yung mga pag sinasabi mo, bless me, heal me, bigyan mo ng ganyan, ha? Safe prayers yan. Very safe. Kasi lahat yan, pabor sa'yo. Okay? So, ang pinag-usapan natin, the past 3 weeks, pinag-usapan natin itong mga dangerous prayers. At yung unang-una nga nating dangerous prayer ay, yung una dyan is, search me. Halungkatin mo ko, Lord. Tignan mo yung kalooban ko. Tignan mo dyan, ano ba dyan yung mga bagay na hindi mo kinakatuwa? At bakit naging dangerous prayer yan? Kasi pagka once dinasal nyo, search me, sabihin nyo nga, search me. Diba? Search, as in parang kapkapan, parang ganyan. Search. Once na dinasal natin yon, ang Panginoon i-reveal sa atin yung mga bagay na paboritong-paborito natin na hindi natin kayang i-let go, pero hindi maganda para sa Kanya. Yung second dangerous prayer na tinuro natin last week is, break me. Oh, pero yun yung ginamit nating verse, broken, di ba? Kaya nga last week, nag-break tayo ng bread para ipakita that sometimes, pagka dinasal nyo kay God, Lord, break me. Kasi isi-separate ka ng Panginoon dun sa mga comfort levels mo, pero mas maririnig mo siya. Kasi alam natin na usually it's in our brokenness, yung time na down tayo, tsaka tayo hahawak sa Panginoon. And alam ko, ako personally sa akin, sabi ko nga kay Monique, sa asawa ko, sabi ko, alam mo Monique, I know God is still going to break me. Naghihirap tayo ngayon. Hindi pa ito tapos. I know God is still going to break me. Bakit? Kasi alam ko, meron pa akong ibabagsak eh. And God is teaching me a lot of things these days. Di ba? Ngayon, ang pag-uusapan natin, ang last dangerous prayer natin is, send me. At tatandaan nyo, bawat isa sa inyo, walang, no exception, kahit gaano kabata, kahit gaano katanda, bawat isa sa inyo, merong mission si God para sa inyo. Okay, merong mission si God. Pero tayo, pag naririnig natin yung mission na yan, whenever we pray, Lord, send me. Pag sabihin nun, ipadala mo ko. Meron tayong tatlong reaction. Sometimes, para tayong si Jonah. Alam niyo ba yung kwento ni Jonah? Yung kinain siya ng big fish. Kasi itong si Jonah, ito yung prinay niya. Sabi niya, send me, but I'm not going. Nung nalaman niya yung mission sa kanya ni God, nasabi sa kanya, oh Jonah, mag-preach ka. Ang ginawa ni Jonah, ito, mababasa natin. Go to the great city of Nineveh and preach against it, because its wickedness has come up before me. Anong ginawa ni Jonah? Ran away from the Lord. So, imbis na pumunta siya ng kaliwa, ang ginawa niya, pumunta siya ng kanan. Kaya nung tinanong siya, Jonah, maling direksyon. Hindi, tama to para sa akin. Okay? Some of us, ganun. Once na malaman natin kung ano yung mission ng Panginoon para sa atin, ayaw natin yun. Yung iba naman sa atin, para tayong si Moses. Nung time na si Moses, God wanted to send him. Anong sabi niya? Here I am, send someone else. Tinuro niya yung kapatid niya. Yung kuya niya, tinuro niya. Eto, mas magaling sa akin to. Kasi ano sabi ni Moses? Kasi alam niyo si Moses meron siyang speech problem.
Speech problem. Kung tingin nyo, yung iba sa inyo, hindi kayo magaling mag-English, si Moses, uutal-utal siya. Kaya kung magsasalita siya, ganito siya magsalita. Alam niyo ba? Kung yan yung hindi nasasabi sa Bible. Pero, that is a fact. Si Moses, meron siyang speech problem. Kaya nung time na tinawag siya, dun sa burning bush, sabi diyan, no? So now go, I am sending you to Pharaoh to bring my people, the Israelites, out of Egypt. Ano ginawa ni Moses? Sabi diyan, Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israelites of Egypt? Ang tingin natin sa sarili natin, wala sa capability natin yon. Lalo na kung harap tayo sa salamin. Ang titignan natin, ano? Yung kapitbahay, kunyari, pag sinabi sa inyo ni God, puntahan mo yung kapitbahay mo, sabihin mo sa kanya, sumama siya sa Revelation. Ano sasabihin nyo? Ha? Hindi ko naman gusto yung kapitbahay na yun eh. Hayaan mo na yung mga ibang kaibigan niya mag-imbita sa kanya. Wag na ako, Lord. Iba na lang. Ganun ang ginagawa natin. Okay? So yan ang second reaction. Here I am. Send someone else. Okay? That's the second one. Pero ito, yung third reaction natin, every time naririnig natin ang mission ni God para sa atin, is parang tong si Isaiah. Si Isaiah, nung narinig niya yung mission para sa kanya ni God, ang sinabi dun, then I heard the voice of God saying, whom shall I send? Ang Diyos ang nagtanong, sino yung ipapadala ko? Ang sabi ng Diyos, who will go for us? Ang sabi ni Isaiah, nagtaas siya ng kamay, sabi niya, here I am, send me. Sabihin nyo ngayon, here I am, send me. So yan ang third dangerous prayer natin. Pray to God. Especially kung tingin mo, hindi mo pa alam ang mission order mo eh. Hindi mo pa alam kung ano mga dapat mong gawin. Maybe ang dapat nating gawin is we pray to God and tell Him, Lord, here I am. Send me. Ito ay isang prayer ng availability. Na sinasabi niyo, Lord, busy ako. Pero once ikaw ang nagsabi, game ako. Lahat ng ginagawa ko, ibababa ko yan para sa iyo. And dito na bless ako sobra. Last night, napuyat ako kasi si Eddie, naalala niyo si Eddie, yung isang kasama natin dito, nagpunta siya ngayon ng Capiz. And yung kasi si Eddie, sobrang lagi nagtatanong sa akin, John, ano bang pwede kong gawin for Revelation? Anong mga pwede kong gawin? And sabi ko sa kanya, Eddie, ang gawin mo muna ngayon, maghanap ka ng trabaho. Kasi until di ka nakakahanap ng trabaho, mahihirapan akong kunin ka dito sa church. Kasi sa church, wala akong ibibigay sa iyo ditong sweldo. Lahat ng tao dito, halos lahat yan, volunteers. And ang first ministry mo is your family. And nung una sabi niya, hindi, okay lang sa misis ko na siya yung nagtatrabaho. Ako gusto ko mag-volunteer sa church. True enough, after 2 weeks, sinabi sa kanya ng wife niya, Uy, Han, tulungan mo naman ako, kailangan ko ng tulong sa pag-finance ng mga gastusin natin. And so nakita niya yung wisdom sa sinasabi ko. And last week, nakakuha siya ng trabaho, kaya wala siya ngayon, kasi nagkaroon na siya ng trabaho. So today, nag-fly siya sa Visayas. Pero kagabi, before he left, lumapit na naman sa akin, sabi niya, Pastor John, ngayon may trabaho na ako, hindi mo na ako pwedeng tanggihan sa pag-volunteer dyan sa church. And gusto ko sabihin sa iyo na meron akong trabaho, ang pinili ko talagang trabaho, yung wala akong gagawin ng Wednesday. Sabi niya, kahit anong pagawa mo sa akin, sabihin mo kung anong kinakailangan. Hindi ako mamimili. And yung ganyang klaseng attitude is yung reaction na hinahanap sa atin ni God, that sometimes, hindi natin alam kung anong gustong ipagawa niya sa atin. Pero yung heart natin, na kahit ano gagawin natin, that is the attitude na gusto ng Panginoon. Nasasabihin natin sa Kanya, Lord, hindi ko alam kung anong gusto mo ipagawa, pero kung ano pa man yan, ready ako. Okay? So, bakit nga ba ang hirap mag-surrender kay God nung ganitong klaseng prayer? Ilan ba sa inyo nag-pray na ng send me? Bakit hindi niyo pinagpipray na, Lord, send me? Kahit na nababasa niyo sa Bible yon. Bakit hindi natin pinagpipray? Kasi nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Ano ba ang kailangan natin to fully surrender to God? I will give you 3 things.
Okay? Kung gusto nyong maging fully surrendered kayo sa Panginoon, unang-una dyan, kinakailangan natin ng genuine experience with the presence of God. And dito sabi ni Isaiah, ito na paginipan niya, sabi niya, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord, high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. So kung may imagine nyo yan, sabi, si Isaiah daw, habang natutulog siya, na pagiginipan daw niya, na dinala daw siya ng Panginoon doon sa kanyang temple. At nakita niya na yung robe, yung suot-suot ng Panginoon, pinuno daw yung buong throne room. At doon niya nakita ang pagka-grandeur ng Panginoon kung gaano siya kataas. Alam mo kaya nahihirapan tayo mag-surrender kay God na bahala ka na kung gusto mo ipadala ko, ano gusto mo ipagawa sa akin. Alam mo kung bakit mahirap? Kasi minsan, hindi natin ma-imagine kung gaano ka-grand ang Panginoon. That He's way up there. And tayo, nandito lang tayo sa baba. Sabi nga dun sa verse, Holy, holy, holy. The whole world is full of His glory. Diba? Ang Panginoon, sobrang layo niyan sa atin. In terms of how powerful He is, what He can do, how holy He is, and sometimes yung nakakalimutan natin, kaya hindi tayo makasurrender. Parang kala natin, ang sinusurrenderan natin, para lang siyang normal na tao. But God is so powerful. Okay, God is so powerful. And once, imagine natin kung gaano siya ka-grand, we will not have a hard time surrendering. We will not have a hard time surrendering. Number 2, genuine awareness of our sinfulness. Pag nung dating nagkaroon tayo ng Bible study at tinanong ko kayo, sino sa inyo ang inaamin that you are sinful? Ilan sa atin ang umaamin na you are sinful? Sino ang nagsasabing, ako, wala akong masyadong kasalanan. Mabait ako. Masunuring bata ako. Meron ba dito masunurin? Konti lang yung kasalanan. Sinful ako but not that much. Okay? Pero kung tutuusin, okay, kaya tayo nahihirapang mag-submit kasi yung akala nyo kung gaano kayo ka-sinful, wala sa kalingkingan ng totoong sinfulness natin. Wala sa kalingkingan yan. Inaamin natin a few of our sins, but ang problema yung iba hindi natin siya maalala. Minsan, ginagawa natin, kino-compare na lang natin yung sarili natin kung gaano tayo dapat naka-holy dun sa ibang mga kasama natin. Hindi, ako, inaamin ko, sinasabi natin. Ako, inaamin ko, sinful ako, pero hindi kasing sinful niya. Mas okay ako kaysa dun sa katabi ko. Tignan niyo yung katabi niyo. Sino mas sinful sa inyong dalawa? Mag-usap kayo. Okay? Kung sinong umaamin na mas sinful, hindi, wag ibahin natin. Kung sino ang may tingin na mas sinful yung katabi niya, pakituro yung katabi niya, mas sinful siya sa akin. Diba? Pero, eto ang point doon. Yung tinuturo niyong mas sinful kaysa sa inyo, totoo ba yun? Mas sinful? Mas sinful yan, okay? Yung tinuturo niyong mas simple sa inyo, hindi yan ang standard. Okay? Hindi siya ang standard ng holiness. Ang standard ng holiness ay sino? It's Jesus. Si Jesus. And how sinful is Jesus? He is perfect. He is sinless. So kahit sabihin mo kunyari, kumbaga, 1 to 100 ang test, si Jesus, naka 100, ang score nyo, 50. Okay? Naka 50 kayo. At ang tinuturo nyo, yung katabi nyo, kasi siya ang grade niya, 40. Pero, andun pa rin yung fact, pareho pa rin kayong bagsak eh. Ang passing grade dito, hindi 75. Hindi 80. Ang passing dito, 100. It's all or nothing.
So kaya hindi tayo nakaka-surrender sa Kanya at hindi natin masabing, Lord, send me. Kasi nakakalimutan natin, hindi tayo aware sa ating mga kasalanan. Pero kung alam natin na wala tayong ipagmamalaki, then napakadaling mag-surrender sa Kanya. Agree kayo doon? Ito, last point. Sabi dyan, genuine understanding of God's grace. Hindi natin naintindihan kung ano ba ang ginawa ng Panginoon para sa atin. And sabi nga dito, then one of the seraphim, isang angel yan, flew to me with a live coal. Meron siyang uling na live, ibig sabihin nagbabagang uling, na kinuha niya gamit yung pangsipit na galing sa altar. Gamit yon, pinasok niya to sa aking bibig at sinabing, kita mo, ito ay dumikit sa iyong mga labi. Ang mga guilt ay natanggal. At yung mga kasalanan mo ay nawala. Once we remember kung anong ginawa ng Panginoon para sa atin, kung gaano ka-holy ang Panginoon, kung gaano tayo kamakasalanan, at kung anong ginawa niya para sa atin, then surrendering to His will becomes easier. At maalala natin na tayo, dito sa kwento ng buhay natin, wala naman tayong dinala dito. Kung baga, wala tayong contribution. It is God who really gave everything. Hindi niya tayo kasi inantay na maging mabait muna tayo bago niya tayo sinave. Di ba? And alam nyo, kung titignan nyo tong community natin, there's so much things to be done. Nagsisimula pa lang tayo. Ang dami pang mga tao dito na hindi pa nakakarinig ng salita niya. So sabi natin dyan, Isaiah 6 verse 8. Ano ulit ang nakalusulat dito? Here I am, send me. So tandaan niyo yung point natin. Sense God's presence. Embrace your sinfulness. And fall on His grace. Pagka maalala natin tatlong yan, it will be so easy to say, Lord, my life is yours. Nag-commit na ako sa Panginoon, pero gumagawa pa rin ako nitong kasalanan. Nakakaramdam ba kayo ng ganon? Na kunyari, kung dati, pikong ka. Pagka napipikong ka, nambubugbog ka. Ngayon, pag may mga nangaasar sa inyo, minsan hindi mo ma-help na pagbubuhatan mo pa rin ng kamay. Nababatukan mo pa rin sila, gumaganti ka pa rin, nakakapagmura ka pa rin. And minsan nagtataka ka, bakit ganun? Nag-a-attend ako ng Revelation, 100 taon na nga ako dyan eh. Pero parang minsan hindi ako nakakarinig ng pagbabago sa akin. Wala pa rin nakakapansin na may nagbago na sa akin. Totoo bang Christian ako? Di ba? Tandaan nyo, pag nakaka-experience kayo ng mga ganyan, merong gera sa atin. Kung ano ang gusto ng ating katawan at kung ano ang gusto ng Panginoon. And sometimes, we just need to surrender. At i-pray itong dangerous prayer na to. Here I am, send me. Alam nyo, hindi nyo maalala yan pag hindi nyo sinasabi. Here I am, send me. Here I am, send me. Pero bakit? Ang daming mga tao, hindi pinagpe-pray yan. Ayaw nila. Kasi sabi nila, natatakot ako kung saan ako pwedeng ipadala. Baka mamaya biglang sabihin ng Panginoon, umakyat ka sa mga bundok, dun sa mga tribo, dun sa mga ita, na hindi pa nakakarinig sa akin na wala silang mga Bible. At ayoko doon, baka mamaya pagdating doon, walang banyo. Hindi na ako makakaupo sa inidoro. Doon na lang ako lagi sa ilog na magdudumi. And you know what? Posibleng mangyari yan. That's possible. Pero, ang mas posibleng mangyari, when you pray, itong dangerous prayer ng send me, is kung nasan ka, kung sino yung mga tao sa bahay nyo, yan muna yung ipapadala ng Diyos sa inyo. And it might be na pagka nagdasal ka na, send me,
It might be na kung magkano man yung pera mo, ang sasabihin sa iyo ng Panginoon, alam mo, yung 20 mo sa wallet, ibigay mo na yan dun sa isang taong nangangailangan sa community nyo. That might be God's way of sending you. Diba? Or probably, yung way ni God para i-send kayo, sabihin sa inyo, alam mo, isang taong ka na sa Revelation, maybe dapat mag-serve ka na doon. Maybe dapat pumunta ka doon, sabihin mo na ayoko nang pumunta ng 7. Gusto ko pupunta ako dyan ng mas maaga para nakakatulong ako kung saan man dyan pwede. Ayoko nang umuupo-upo lang dyan, gusto ko tumatayo, nagigreet ako ng mga tao. Diba? And tandaan nyo, ang pagtatrabaho sa Panginoon, hindi natin sasabihin, now I work for God. Now I serve the Lord. Tandaan nyo, it's a privilege to be working. Kumbaga, kung sa Unilever, pinagkakaguluhan ng mga estudyante, ng mga taga-Lasal, sa Ateneo, na pagka-graduate nila, makakuha sila ng trabaho dyan sa mga multinational company. Eto, hindi ka lang nagtatrabaho for a multinational company. You are working for the King of Kings and the Lord of Lords. You are working for the best employer. And sometimes, hindi nyo lang nare-realize kung gaano kalaking privilege. Example para sa akin na magsalita dito. Napakahirap maging pastor. Pero, pag nakikita ko kung gaano I don't deserve to be here na magsalita para sa inyo, then tsaka ako nakikita na, Lord, isang malaking pribilehiyo na ako gamitin mo na mag-make ako ng difference para sa mga buhay ng mga tao. And I hope na when the Lord sends you, nang isasagot nyo siya sa Kanya, ay isang malaking yes. Yes, Lord, send me. Knowing na hindi niya kayo ipapahamak. Knowing na kung saan man niya kayo ipapadala, kahit na parang malabo sa inyo, okay pa rin yun. That is exactly your mission. Diba? So can I invite you guys to stand? Let's pray. Salamat, Lord, para sa series na to, Lord. Kung saan tinuro mo sa amin, Lord, 3 dangerous prayer, Lord. Una, Lord, I want you to search me. Alam ko, Lord, marami pa kaming bagay sa buhay namin na hindi mo kinakatuwa. And Lord, search me, Lord, para malaman namin, Lord, kung ano yung mga bagay na ikinalulungkot mo. Next, Lord, we invite you, Lord, to break me, separate us from the things na comfort zone namin. Kung if this means, dito kami, Lord, mapapakapit sa inyo. And lastly, Lord, we ask you to send me. Pwedeng sa ibang bansa, pwedeng kung saang bundok, pwede kung saang area. Lord, give us the right attitude na tanggapin kung saan man to, Lord, knowing ito ay isang utos na galing sa inyo. And Lord, gamitin mo, Lord, bawat isang taong nandirito in any phase of their life, whether fully surrendered na sila or hindi. Because alam ko, Lord, you love us. Kami, Lord, we are sinner. You are holy. We are miles away. Ang layo natin, Lord, sa isa't isa. Kumbaga, ikaw mayaman, kami mahirap. Ikaw labing, kami makasalanan. You are powerful, we are weak. We are helpless. Ikaw ay strong. But Lord, it is only in your grace that we receive all your blessings na hindi namin talaga, Lord, dine-deserve. And yet, because mahal mo kami, you have allowed us this privilege of serving you, Lord. And Lord, I pray dito, Lord, sa grupong to, specifically in this room, that we will raise up volunteers, we will raise up leaders, we will raise up future pastors, future preachers, dito sa room na to, Lord. Gagamitin mo sila, Panginoon. I speak blessing, Lord, to people who need healing. Yung mga may karamdaman ngayon, katulad ko, Lord, we claim your healing. Sa mga naghihirap, sa mga walang pera, we speak blessing of financial provision. Sa mga nag-aaral, we speak healing. We speak wisdom.
We speak healing of our bad habits. We speak of mended relationships, Lord, dun sa mga may mga kaaway. And we speak, Lord, that we will become new creation with your help, with the power of the Holy Spirit. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen.